Kasal? Gulat na tanong ng dalagang si Gwen sa lalaking may-ari ng isang souvenir shop na kanyang papasukan sana. Akala ko ho ba tindera ang hinahanap nyo? May nauna na eh. Sagot ng binata at nagkibit balikat. Oo, at hindi lang ang sagot. Di naman kita pipilitin. Hindi ko ho matatanggap yan. Sabi ni Gwen at umiling. Pasensya na ho. 100,000 offer ko kada buwan. Sabi ng binata sa kanya. Natigilan naman si Gwen at napaisip. Kailangan niya ng pera para maipa-opera ang kanyang ama. 150,000 ang kailangan niya para sa operasyon. Kung tatanggapin niya ang offer ng binatang nasa harap, ay posibleng masagip niya ang ama. 200,000 sana, sir. Ganun po kasi kalaking pera ang kailangan ko. Napahawak naman sa baba ang binata at napatingin sa kanya. Ilang sandali lang ay binuksan ng binata ang drawer niya at kinuha ang isang tseke at ballpen. Nagsulat doon ang binata at pumirma bago ibigay kay Gwen. Napaawang na lamang ang bibig ni Gwen habang nakatingin sa hawak niyang tseke. Para kay tatay. Bulong ni Gwen at tumingin sa lalaki. Kailan po ang kasal? Bumalik ka dito bukas. Sagot ng binata at tumayo. Ako nga pala si Matthias. Matt for short. Ang handsome husband mo. Gwen. Pakilala niya at naglahad ng kamay. Gagawa rin pala ako ng rules ha. Sige, mauna na ako. Thank you sa bayad mo agad. Nagmamadaling lumabas si Gwen sa souvenir shop at agad pumara ng taxi para magtungo sa bangko. Winidraw agad ni Gwen ang pera bago magtungo sa ospital. Nay! Agad nilapitan ni Gwen ang ina. May pampa-opera na tayo kay tatay, kaya huwag ka na pong mag-alala. Saan ka kumuha ng pera? Tanong ng ginang sa anak. Basta po, don't worry, hindi po ako nagbenta ng laman. At di ko kinuha sa masama yan ah. Siguraduhin mo lang Gwen, tatamaan ka talaga sa amin ng tatay mo. Seryosong sabi ng kanyang ina. Tumango lang si Gwen. Nagpaalam sa kanya saglit ang ina para bayaran na ang pang-opera ng ama. Si Gwen naman ay napaupo sa waiting area habang iniisip ang mga susunod na mangyayari. Takasan ko kaya siya? O kaya maghanap agad ako ng trabaho para mabayaran siya? Napahinga ng malalim si Gwen. Ngayon niya lang na-realize na parang mali pala ang desisyon niya. Dapat pala nag-isip muna siya bago pumayag agad. Ayos lang yan, Gwen. Para naman sa tatay mo. Pagkausap ng dalaga sa kanyang sarili. Nang dumating ang ina ni Gwen ay pumasok na sila sa kwarto ng kanyang ama. Bukas daw ang operasyon mo. Sabi ng ginang at hinawakan ng kamay ng asawa. Magiging maayos ka na ulit. Saan kayo kumuha ng pera? Ang laking pera nun. Nangutang na naman ba kayo sa kapatid ko? Di ba sinabi kong wag na kayong lalapit sa kanila? Dahil gigipitin na naman nila tayo at lalaitin. Tay, hindi po kami lumapit kay Tia Lusing. Sabi ni Gwen sa ama. Ano, may nahanap po akong trabaho. Natanggap po ako bilang sekretary at buti na lang po at mabait yung boss ko kaya nakapag-advance agad ako. Hindi pa handang sabihin ni Gwen ang totoo sa mga magulang, kaya nagsinungaling muna siya. Tsaka na niya sasabihin kapag maayos na ang lahat, pati ang lagay ng kanyang ama. Ang bait naman ng boss mo. Gusto ko siyang makilala para formal ako makahingi ng pasasalamat. Wag na, Nay. Sasabihin ko na lang po. Saglit pang nagtagal si Gwen sa ospital bago siya pauwiin ng kanyang ina. Kapagod. Sabi ni Gwen at naupo sa couch nila. Saglit na nagpahinga si Gwen bago siya kumilos. Lumabas siya ng bahay nila at bumili ng manok. Masarap ang pagkain ng dalaga ngayon dahil rich kid siya. Minsan lang siya kumain ng masarap kaya susulitin niya na ngayon. Hey! Napahinto sa paglalakad si Gwen at pagngata ng ihaw-ihaw nang may humintong kotse sa gilid. Nilingon ng dalaga kung sino yon at muntik na siya mabulunan nang makita ang binatang papakasalan niya. Oh!
Nauutal pang sabi ni Gwen sa binata. Bukas pa tayo magkikita, di ba? I just forgot to give you my number. Sagot ng binata at bumaba sa kotse para lapitan siya. And I just want to make sure na hindi mo ako tatakbuhan. Kahit naman gusto ko, hindi pwede. Napasimangot si Gwen. Hindi kita tatakbuhan. Huwag kang mag-alala. Sisipot ako dun sa souvenir shop mo. Inabutan siya ng binata ng papel at agad naman yun tinanggap ni Gwen. Number ko yan. Give me your number 2 para matawagan kita bukas. Akin na yung cellphone mo. Sabi ni Gwen at agad namang inabot kay Matthias ang cellphone sa dalaga. Inilagay ni Gwen ang number sa phonebook ng binata. O ayan, okay na. Tumango si Matthias sa dalaga. Thanks. Sige, kung wala ka ng kailangan, mauna na ako. Sabi ni Gwen at ngumiti sa binata. Hatid na kita. Alok ni Matt sa kanya. Umiling si Gwen. Bawal, chismosa mga kapitbahay namin. At baka makita ka ng matapobre kong tita. Iisipin na naman nun, iba na naman ang lalaki ko. At saka ang alam nila nanay, boss kita. Kaya kung may bala ka sa kanila magpakilala bilang asawa ko, wag mo munang ituloy. Noted. Tipid na sabi ni Matt. Ingat ka sa pag-uwi. And enjoy eating. Ingat ka rin. Tugon ni Gwen sa binata bago ito talikuran. Ipinagpatuloy ni Gwen ang pagkain ng ihaw-ihaw habang naglalakad pa uwi. Agad naghain si Gwen para sa sarili at nagsimulang kumain. Sarap? Sabi ni Gwen na pumipikit-pikit pa. Itinira ni Gwen ang kalahating manok para sa kanyang ina. Agad hinugasan ni Gwen ang hapagkainan bago magtungo sa sala. Gwen, yung bayad niyo raw for this month. Napairap si Gwen nang pumasok bigla ang pinsan niya sa bahay nila. Ito. Inabutan nito ni Gwen ng 2,000. Agad namang umalis ang kanyang pinsan. Matagal nang fully paid ang utang nila. Kaso yung tita niya ay sinisingil pa rin sila kasi raw lumaki ang utang nila dahil sa tubo. Wala namang magawa si Gwen kundi patuloy na magbayad dahil sinusumbatan sila nito. Kinabukasan ay maaga pa lang nakareceive na agad ng text si Gwen mula kay Matt. Hindi niya ito nireplyan dahil wala naman siyang load at pupunta siya ngayon sa ospital dahil operasyon ng kanyang tatay. Nakasalang na sa operating room ang ama mo. Sabi ng ina ni Gwen sa kanya nang makarating siya sa ospital. Biglang tumunog ang cellphone ng dalaga. Nag-excuse muna siya sa ina bago sagutin ang tawag. Hindi kita tatakbuhan. Hihintayin ko lang matapos ang operasyon ni tatay bago kita puntahan dyan. Okay, I'll wait for you. Sagot ng binata. Hindi na tumugon si Gwen at pinatay na lang ang tawag. Binalikan ni Gwen ang inang naghihintay at tinabihan. Halos 2 oras nang naghihintay ang mag-ina bago bumukas ang operating room. Successful po ang operation, sabi ng doktor. Ililipat na po namin ang pasyente sa kwarto at hihintayin na lang siya magising habang minomonitor. Thank you po, masayang sabi ni Gwen sa doktor. Naialis po muna ako saglit. Babalik din po ako kapag natapos ko na yung gagawin ko. Kumaway ang dalaga sa kanyang ina bago tuluyang umalis. Sumakay sa taxi si Gwen at sinabi sa driver ang address sa kanyang pupuntahan. Wow! Manghang sabi ni Gwen nang tumambad sa kanyang mataas na gate nang makababa siya. Bahay niya kaya to? Napailing si Gwen bago mag-doorbell. Agad namang bumukas ang gate at lumabas ang isang lalaking nakasuot ng puting t-shirt at black pants. Pasok po kayo, sabi nito. Kiming umiti lang si Gwen bago pumasok sa loob. Mas lalo siyang namangha nang tumambad sa kanya ang malawak na garden sa bahay. May malawak pang fountain sa gitna. Nasa loob po si sir, sabi pa ng lalaki. Salamat po, tugon ni Gwen bago magsimulang lakarin ang malawak na hardin.
Nang makapasok siya sa loob ng bahay, ay tumambad sa kanya ang dalawang lalaking nakaupo sa sofa habang nagtatawanan. Nalimutan bigla ni Gwen ang pagkamangha nang makita niya ang maaliwalas na mukha ng kanyang pakakasalan. Hindi na pala ako lugi. Mahinang bulong niya. Mabilis na napaayos ng tayo ang dalaga nang lumingon sa kanya si Matthias. Nandito ka na pala. Ngumiti ito sa kanya. Halika dito, maupo ka. Lumapit naman doon si Gwen at naupo sa tabi ni Matt. Gumawi ang tingin ni Gwen sa lalaking katawanan nito. Napaawa ang kanyang bibig na makilala ang lalaki. Ito ang mayor ng kanilang lugar na si Mayor Ace. Magpipirmahan lang tayo ng kontrata, sabi ni Matt. Si Mayor ang magiging saksi at magbabasbas sa kasal natin. Tumango si Gwen. Simulan na natin. Nagsimula na ang pag-usapan ng tatlo ang kasal hanggang sa nagpirmahan ng kontrata. No kissing, no hugs, no akbay, no holding hands. Basa ni Gwen sa ginawa niyang rules. Pwede namang hug, reklamo ni Matt. Okay, pero kung kailangan lang. Sagot ni Gwen. Magiging secretary ka na rin pala ni Ace mula ngayon. Para naman palagi kitang nakikita. Pareho naman kami nagtatrabaho sa munisipyo. Nagtatrabaho ka rin sa munisipyo? Takang tanong ni Gwen sa lalaki. Siya ang governor natin. Governor ka? Bigla namang natawa si Ace sa pagkagulat ng dalaga. At talaga namang gulat na gulat si Gwen. Uwe, hindi nga. Governor ka? Hindi kita masisisi kung hindi ka naniniwala. Mas bagay ba naman kasi akong artista at supermodel eh. Mayabang, nasabi ni Matthias at ngumisi. Napangiwi si Gwen. Pwede palang may saltik sa gobyerno? Natawa si Ace at tumayo. Maiwan ko na kayo. Pag-usapan nyo na lang ang plano nyong dalawa. Kung gusto mag-honeymoon na kayo. Kita na lang tayo bukas sa office, Gwen. Ngumiti si Mayor Ace sa dalawa bago tuluyang umalis. So, bakit mo ako inalok ng kasal? Tanong ni Gwen sa lalaki. Huwag mong sabihing trip mo lang at baka masampal kita. Kailangan ko ng asawa para hindi ako ipakasal ng lolo ko sa apo ng kumpare niya. Sagot ni Matt. Yung apo ng kumpare niya ay ex kong manloloko kaya ayaw ko makasal doon. Don't worry, 1 buwan lang naman tong kasal natin. Pagkatapos, maghihiwalay na tayo at magkakanya-kanya. May matatanggap ka ring 1 milyon bilang bayad sa serbisyo mo. Tumango si Gwen. Mukhang hindi na naman ako lugi, kaya hindi na ako magrereklamo. Pero, kung mahuhulog ka sa akin, pwede naman nating tutuhanin. Hindi ka na rin naman lugi. Dahil gwapo ako. At maganda ka. Magiging maganda ang lahi natin kung sakali. Kilabutan ka nga sa mga sinasabi mo. Nakangiwing sabi ni Gwen sa lalaki. Ang creepy mo. Humalakhak si Matt. Ang daming babaeng nahuhulog sa akin, kaya hindi na ako magtataka kung mahuhulog ka rin. Isa pa talagang hirit mo, lilipad itong sandals ko sa makapal mong muka. Sinamaan ang tingin ni Gwen ang asawa niya. Napailing na lang si Matt. By the way, tuwing weekends dito ka sa bahay ko matutulog. Dinadalaw ako ng lolo ko tuwing weekends, kaya kailangan nandito ka. Kailangan makita ni lolo na sweet tayo sa isa't isa at mahal na mahal natin ang isa't isa. At bilang asawa ko rin, lahat ng akin ay sayo. Kung may kailangan ka, huwag ka mahiyang magsabi. Ibibigay ko rin sa'yo ang credit card ko tuwing Biyernes para mabili mo naman ng mga bagay na gusto mo. Feeling ko sugar daddy kita. Sabi ni Gwen at natawa. Ano pa bang dapat kong malaman? Mag-isang bagsak ka na dahil kailangan ko nang bumalik sa ospital. Wala na. Sabi ni Matt na may kasamang pag-iling. Tumayo si Gwen. Kung gano'n naalis na ako, tumawag ka na lang kung may kailangan ka pa sa akin. Yakapin mo muna ako bago ka umalis. Goodbye hug. Hindi na kailangan mag-goodbye hug. Di ka na bata para dyan. Inirapan ito ni Gwen bago tuluyang umalis. Nakangusong na paupo na lang si Matt. Mukhang magiging under yata ako ng asawa ko ah. Natatawang bulong ni Matt at napailing na lang sa kawalan. Pasok na po ako. Paalam ni Gwen sa kanyang ama at ina.
Dapat hindi ka dumaan dito at baka mahuli ka pa sa trabaho mo. Sabi ng ama ni Gwen sa kanya. Ayos lang po yun, Tay. At saka idinaan ko na rin po yung agahan nyo. Ayokong nagugutom kayo. Salamat, anak. Sambit ng kanyang ina. O siya, alis na po ako Ngumiti at kumaway muna siya sa mga magulang bago tuluyang umalis ng ospital. Nang makarating siya sa munisipyo, ay agad siyang dumiretso sa opisina ni Mayor Ace. Kumatok muna siya ng 3 beses bago pumasok. Bumungad sa kanya si Mayor Ace na busy sa pagbabasa ng isang papel. Nandito ka na pala. Yung table sa gilid ng pinto ang magiging pwesto mo. Ang asawa mo ang nagpagawa ng table mo. Nilagyan niya rin ng aircon ng pwesto mo para hindi ka mainitan. Okay. Sagot lang ni Gwen. Ano pa pong gagawin ko? I-forward mo lang sa email ko yung mga email ng mga taong humihingi ng assistance. Sagot ng mayor. Nasa papeles pa sa labas yung iba mong gagawin. Salamat. Nakangiting sabi ni Gwen at lumabas. Agad na upo ang dalaga sa kanyang pwesto at sinimula na ang kanyang trabaho. Focus na focus ito sa trabaho at naistorbo lamang siya nang sumulpot si Governor Matt. Kumain ka na? Tanong ni Matt sa asawa. Anong gusto mo for lunch? Padadalhan kita. I'm good, Governor. Sa kantin na lang ako kain mamaya. No, padadalhan kita ng lunch. Nilingon ni Gwen ang lalaki. Akala ko ba secret tong kasal natin? Kapag may nakakita sa atin, baka isipin nilang may something pa tayong dalawa. Hindi yan. Asawa pa rin kita kaya dapat inaalagaan kita. Hintayin mo ang lunch mo mamaya Magtatampo ako kapag di mo kinain yon. Oo na. Nasabi na lang ni Gwen para hindi na mangulit pa ang lalaki. Balik na ako sa office. Nakangiting paalam nito at umalis na. Napailing na lang si Gwen at ipinagpatuloy na lamang ang kanyang trabaho. Nang sumapit ang lunch, ay may dumating na pagkain para sa kanya. Tinanggap naman yun ni Gwen dahil sayang ang grasya. Nagsimula nang kumain si Gwen. Napahinto lamang siya sa pagsubo nang may umupo sa kaharap na upuan sa table niya. Tiningnan niya ito at bumungad sa kanya ang isang lalaking may maamang muka na nakasuot ng salamin. Sorry kung feeling close. Nahihiyang sabi nito. Oo nga pala, ako pala si Carl. Gwen, ayos lang sa akin. Mas komportable rin naman akong kumain kapag may kasabay ako. Salamat. Magkasabay na kumain ng dalawa habang masayang nagkukwentuhan. Sa kabilang banda naman ay may isang lalaking salubong ang kilay habang nakatingin sa 2 taong kumakain at masayang nag-uusap. Gov! Naalis ang tingin ni Matt sa 2 tao nang sumulpot ang assistant niya. Kain po tayo. Umiling si Matt. I'm full. Pagkatapos niya sabihin yun, lumapit siya sa mesa ng asawa. Nagulat ang dalawa na basta na lang sumulpot si Matt at naupo sa tabi ni Gwen. Problema mo? Salubong ang kilay na bulong ni Gwen sa lalaki. Selos ako. Pabulong na sagot ni Matt. Mauna na ako. Tumayo si Carl. Salamat sa masayang kwentuhan, Gwen. Bukas na lang ulit. Umalis si Carl, kaya naiwan ang dalawa. May saltik ka ba sa ulo, Matt? Salubong ang kilay na tanong ni Gwen. Hindi sumagot si Matt na kinuha lang ang kamay niya. Napaawang ang bibig ni Gwen nang suotan ni Matt ng singsing ang daliri niya. Para aware ang mga lalaking kasal ka na. Kapag hinubad mo yan, magmumulta ka sa akin ng 300,000. Ngumiti ng malawak si Matt bago tuluyang umalis. Napahinga na lang ng malalim si Gwen at napailing na lamang habang nakatingin sa singsing na nakasuot sa kanyang daliri. Baliw talaga. Niligpit ni Gwen ang pinagkainan at nagpahinga saglit bago ipinagpatuloy ang kanyang trabaho. Mabilis na lumipas ang oras hanggang sa mag-out na si Gwen. Salamat sa pagiging masipag mo ngayon. Nakangiting sabi ni Mayor Ace. Mag-iingat ka sa pag-uwi. Salamat din, Mayor. Tugon ni Gwen at ngumiti. Kinuha ni Gwen ang kanyang bag bago lumabas ng munisipyo. Napaunat-unat siya
sa isang gilid habang naghihintay ng masasakyan. Hatid na kita. Bahagya pa siyang napatalon nang biglang sumulpot ang kanyang asawa. Huwag na. Pagtanggi niya. Sige na, hindi naman ako papakita sa mga tao. Pamimilit pa nito. Sa ospital ako didiretso. Ayos lang. Sige na, wifey ko. Oo na nga. Nakasimangot na sagot ni Gwen. Yay! Napangiwi na lang ang dalaga dahil sa inesta ni Matt. Kukunin ko lang yung car ko. Mabilis na umalis si Matt para kunin ang kotse niya. Saglit naman naghintay si Gwen. Nang huminto ang sasakyan ni Mataya sa tapat ni Gwen, ay agad siyang sumakay. Anong sakit ni tatay? Tatay na tawag ko, asawa naman kita eh. Kidney failure. Masyadong malala ang tama ng isa niyang kidney. Kaya kinailangan siya operahan. Buti na lang. At ako ang natsyempohan mong alokin ng kasal. Kaya naoperahan agad siya. Ang dami kong inalok pero ikaw lang pumasa sa standard ko. Ikaw lang kasi sa tingin kong hindi mahuhulog sa akin. Kaso, mukhang ako yata yung mahuhulog sa'yo. Tantanan mo ako sa kabaliwan mo Sabi ni Gwen at sumimangot. Kapag nahulog ako, sasabihin ko agad para magawa natin ang paraan para hindi matuloy. Baka kasi mapatay kita kapag sinaktan mo ko. Bago ka pa mahulog, hulog na ako. Seryosong sabi ni Matt. Kapag minahal natin ang isa't isa bago matapos ang contract at deal, gusto mo totohanin na lang natin? Depende na lang sa ugali mo. Sagot ni Gwen. Tignan ko muna kung papasa sa standard ko ang ugali mo. Mabait ako. Tinulungan ko ang mga matatanda sa pagtawid. Kahit hindi siya tatawid Natatawang napailing na lang si Gwen at hindi na kumibo. Nang makarating sa ospital, ay agad inihinto ni Matt ang sasakyan. Salamat. Mag-iingat kapag uwi. Noted, wifey. Nakangiting sabi ni Matt. Isang ngiti muna binitawan ni Gwen bago tuluyang lumabas ng sasakyan. Hinintay muna ni Gwen na makaalis ito bago siya tuluyang pumasok sa loob. Dumiretso si Gwen sa kwarto ng ama. Nadatnan niya ang kanyang mga magulang na naglalampungan. Naglalampungan na yung dalawa. Baka sa susunod na buwan may kapatid na ako. Kung pwede lang Sagot ng kanyang ina. Kumain ka na dyan. Umuwi ako kanina at nagluto. Tumangulang si Gwen at nilapitan ng pagkain tsaka nagsimulang kumain. Nay, tuwing Sabado at Linggo wala po ako sa bahay. May overnight po kasi na lagi nagaganap sa munisipyo tuwing Sabado at Linggo. Kasi po maraming ginagawa. Sige. Sagot lang ng kanyang ina. Tumangulang din si Gwen at nagpatuloy sa pagkain. Pagkatapos ni Gwen, ay niligpit niya ang pinagkainan. Nanay, sa tingin niyo po pwede na ako mag-asawa? Tanong ni Gwen sa ina. Pwede na. Marunong ka na namang gumawa sa bahay. Nasa hustong edad ka na rin naman. Bakit? May napupusuan ka na ba? Tanong naman ng ama ni Gwen sa kanya. Sino naman yan, Gwen? Kung meron naman, ipakilala mo sa amin nang makilatis namin ng nanay mo. Natanong ko lang naman po. Sabi ni Gwen at maya-maya'y tumayo na. Uuwi na po ako. Maaga pa po ang pasok ko bukas. Dadalhan ko po kayo ng mga damit bukas at pagkain. Enjoy the loving. Love you. Hinalikan ni Gwen ang mga magulang sa pisngi bago tuluyang umalis. Pumara si Gwen ng taxi at agad nagpahatid sa bahay nila. Pagod siyang tumalon sa higaan nang makarating siya sa bahay nila. Hakapagod, sabi niya at napahinga ng malalim. Itinaas niya ang kanang kamay at tinitigan ng kumikinang na singsing na nasa daliri niya. Benta ko kaya to? Wala sa loob na tanong ni Gwen at natawa. Siguradong mahal ang singsing na to. Instant yaman kami nila nanay kung sakali. Natawa si Gwen at napailing. Mababaliw na yata siya. Para matahimik ang kalooban ng dalaga, ay napagpasyahan na lamang niyang matulog. Kinabukasan, ay text agad ni Matt ang bumungad sa kanya pagbukasan ng kanyang cellphone. Landi nito. Nakasimangot na sabi ni Gwen at sinarado ang kanyang cellphone. Sa wakas, sweet na rin tayo mamaya. Kinikilig na sabi ni Matt sa asawa. Tabi tayong matutulog mamaya. Pwede mo akong gapangin, wifey.
Siniko ni Gwen ang asawa. Tantanan mo ako sa mga ganyan mo at baka hindi kita matansya. Napanguso si Matt at napasimangot. Kay Carl mabait ka, tapos sa akin masungit. May sinasabi ka? Nakataas ang isang kilay na tanong ni Gwen kay Matthias. Hindi sumagot si Matt at nagtatampong bumaba ng kotse. Agad namang sumunod sa kanya si Gwen. Hoy! Pagtawag ni Gwen sa asawa pero hindi siya nito pinapansin. Hoy! Matt! Hanggang sa makapasok sa loob ng bahay ay hindi siya pinapansin ng binata. Napasimangot naman si Gwen at napairap. Matt Velasquez! Matthias Velasquez! Hoy! Sa lubong ang kilay na tawag niya sa asawa. Ano bang problema mo? Hindi pa rin kumikibo si Matt at parang batang nagtatampo pa rin ang itsura. Hubby! Malambing na tawag ni Gwen sa asawa. Agad namang lumingon si Matthias at malawak na ngumiti. Yes, wifey ko. Ha! Sus! Lambing lang pala ang nais. Natatawang sabi ni Gwen. Napahinto ang dalawa nang may tumikim. Gumawi ang tingin nila sa hagdan at bumungad sa kanila ang isang matandang lalaking may hawak na tungkod at long hair ang buhok. Lo! Sabi ni Matt at agad lumapit sa asawa at saka hinapit ito sa bewang. Bumaba sa hagdan na matanda at naglakad palapit sa mag-asawa. Kinabahan naman bigla si Gwen kaya hindi niya maiwasang makurot ang asawa sa tagiliran. Hello po. Nice to meet you po, Lolo. Nakangiting bati ni Gwen at nagmano sa matanda. Kay ganda at kay bait ng asawa mo, Matt. Hindi pa rin ako makapaniwalang may asawa ka na. Hindi naman po ako nagyayabang, Lo. Low-key lang po kami. Nagpahanda na po ako ng dinner kanina. Sapag na lang natin ituloy ang kwentuhan. Nagtungo sila sa dining at kumain, habang ipinagpapatuloy ang kanilang kwentuhan. So, anong business meron ng pamilya mo? Tanong na matandang lalaki kay Gwen. Ihaw-ihaw po. Hindi po mayaman ang pamilya ko. Simple lang po yung buhay namin pero kahit ganun po masaya pa rin kami sa kung anong buhay meron kami. Ngumiti ang matandang lalaki. I want to personally meet your parents. Napatingin naman si Gwen sa asawa. Hindi niya alam ang isasagot niya dahil hindi nga alam ng mga magulang niya na may asawa na siya. Lo, maybe next time? Kagagaling lang sa operasyon ng father ni Gwen. Sabi ni Matt sa kanyang lolo. Siguro kapag medyo naka-recover na ay magsiset ako ng dinner with them. Napatango ang matandang lalaki. Okay. Wifey, kumain ka pa. Malambing na sabi ni Matt at dinamihan pa ang lagay ng pagkain sa pinggan ni Gwen. Dapat palagi kang busog. Thank you, hubby. Tugon ni Gwen at nginitian nito. Gustong umiwi ni Gwen dahil sa inaasta nila ni Matt. Pinipigilan niya lamang ang sarili. So, kailan ako magkakaapo? Tanong ng matandang lalaki. Malakas namang napaubo si Gwen. Agad namang hinimas ni Matt ang kanyang likuran at pinainom siya ng tubig. Expected ni Gwen na itatanong yun ng lolo ni Matthias. Hindi niya lang akalain na biglaan. Lo, pinag-uusapan pa po namin yan. May mga tinatapos pa kami sa buhay ni Gwen. Kaya wala pa po sa isip namin ang anak. Tumawa naman ang matandang lalaki. Sorry. Nang matapos sila sa pagkain, ay agad dumiretso ang matandang lalaki sa kwarto nito. Ganon din naman ang mag-asawa. Dito na ako sa sofa bed. Baka kasi hindi ka komportable kapag tinabihan kita. Wala rin akong damit kapag natutulog kaya baka mailang ka. At ma-attract ka sa biceps ko. Kilabutan ka nga. Nakangiwing sabi ni Gwen sa asawa. Matulog ka na lang na matiwasay dyan at huwag ka nang dumada. Sweet mo talaga, wifey ko. Sabi ni Matt at humagikgik. Napailing na lamang si Gwen at inayos ang kanyang higaan. Parang gumaan ang pakiramdam ni Gwen na makahiga siya sa malambot na kama ng lalaki. Anong plano bukas? Wala akong pasok sa office kasi linggo. Sasamahan natin si Lolo sa golf club. Tumango lang si Gwen at nahiga sa kama.
Apo, papasok ako. Nagkatinginan na mag-asawa nang biglang magsalita ang matandang lalaki mula sa labas ng kwarto. Dali-daling tumayo si Matt at patalong humiga sa kama katabi si Gwen. Agad nitong niyakap si Gwen. Gulat na gulat naman ang dalaga sa nangyari. Lo, wag ka pong maingay, tulog na si Gwen. Sabi ni Matt at hinaplos ang buhok ng asawa. Ano pong kailangan nyo? Nakangiting umiling ang matandang lalaki. Hindi pa rin kasi ako makapaniwala na may asawa ka. Akala ko nagpapanggap lang kayo, kaya bala ko sana kayong hulihin. Lo, kailan po ba kita niloko? Tanong ni Matt sa matandang lalaki. Madalas. Nakangiwing sagot nito sa kanya. Sige na, aalis na ako para hindi makaistorbo kung sakaling gumagawa kayo ng apo ko. Humalakhak na parang baliw ang matandang lalaki bago umalis. Nakahinga naman ng maluwag si Matt bago silipin ng asawa. Napatawa siya ng mahina nang makitang tulog na ito. Cute mo? Kurot ni Matt sa ilong ng asawa bago maingat na bumangon. Kinumutan niya si Gwen bago lumipat sa sofa bed. Tinanggal ni Matt ang kanyang damit bago mahiga at matulog na rin. Kinabukasan, wala na si Gwen sa kwarto nang magising si Matt. Maayos na rin ang kama at malinis na rin ito. Bumangon si Matt at dumiretso sa banyo. Naghilamos, nagbumug siya at bumaba ng walang pang itaas na damit. Lo, tama po kayo. Maharo talaga si Matt. Natatawang sabi ni Gwen. Pinag-uusapan niyo ako Good morning, wifey. Hinapit ni Matthias sa bewang ang asawa at hinalikan sa labi. Napatulala naman si Gwen dahil hindi niya inaasahan ang gagawin yun ni Matt. Ganda talaga ng asawa ko. Nakangiti niyang sabi bago maupo. Mabilis na tumalikod si Gwen para maitago ang pamumula ng kanyang muka. Pasimple rin siyang napahawak sa kanyang dibdib dahil malakas ang kabog nun. Kape? Yes, please. Sagot ni Matt sa kanya. Nagtimpla ng kape si Gwen at inilapag yun sa harap ni Matt. Naupo si Gwen at sinabayan sa pagkain ng kanyang asawa. Ako na pala mag-isa ang pupunta sa golf club. Pupunta ang kumpare ko at baka pumunta rin ang ex mo kaya wag na kayong sumama. Sige po. Sagot ni Matt sa kanyang lolo. Pagkatapos kumain ng matandang lalaki ay agad na itong umalis. Sinamaan ng tingin ni Gwen si Matt at binato ito ng hotdog. Sapol naman sa mukha ang binata. Wala sa usapan yung halik. Reklamo ni Gwen sa lalaki. Pisti ka? Gusto mo magilitan? Sorry na. Natatawang sabi ni Matt. Kailangan sweet tayo kasi andyan si Lolo. Okay na rin yung hindi ka na-inform para mas sweet talaga. Dinampot ni Gwen ang isa pang hotdog. Mabilis namang umiwas si Matt dahil akala niya ibabato yun ni Gwen. Umirap lang si Gwen at kinain yung dinampot niyang hotdog. Huwag ka na magalit. Malambing na sabi ni Matt sa asawa. Ipapasyal na lang kita. Ipapasyal? Gusto ko yan. Sabi ni Gwen at umaliwalas ang muka. Libre mo ako. May gusto akong bilhing damit. Sige, sagot kita wifey ko. Pagkatapos nilang kumain ay agad na umalis ang dalawa. Pinagsuot pa ng sombrero ni Gwen ang asawa para medyo hindi ito makilala. Bilhin mo lang ang gusto mo. Sagot kita. Huwag ka rin mag-isip ng limitasyon. Huwag mo ring isipin na pere-perahan mo ko. Ang mga bagay na sa akin ay sa'yo dahil asawa mo ko. Nakaka-touch ka naman. Nakangiting sabi ni Gwen at mahinang sinuntok ang asawa. Bibili akong damit para pamasok ko. Tapos bala ko rin sanang bilhan si nanay. Kahit ilang pirasong damit lang. Gusto ko rin sila ipag-grocery. Okay. Nagtungo sa bilihan ng damit ang dalawa. Bumili ng damit si Gwen para sa kanya at sa mga magulang niya. Pagkatapos nilang mamili ng damit, napagpasyahan nilang kumain sa isang samgyup restaurant. Kumain ka naman. Ako muna magluluto. Ayos lang ako. Sagot ni Matt. Kumain ka lang dyan. You need more energy. Dahil matagal-tagal pa ang date natin na to. Sinubuan na lamang ni Gwen ang asawa para naman makakain ito kahit papaano. Sweet naman ng wifey ko.
Kinikilig na sabi ni Matt at humagikgik. Ano kaya sasabihin ng mga tao kapag nalaman nilang tumitiklop ang governor nila sa maganda niyang asawa? Natawa si Gwen. Masyado kang nawawalan ng angas kapag ako ang kaharap mo. Tumawa naman si Matt. Nanlalambot ako kapag kaharap na kita. Wala pa man din ilang araw pero hulog na yata ako sa iyo eh. Sira? Kinakabahang tumawa si Gwen at napailing. Malakas naman ang kabog ng dibdib ni Gwen. Feeling niya, matatanggal ang puso niya. Pagkatapos nilang mamili, ay agad na silang nagtungo sa grocery store para mamili ng mga grocery para sa mga magulang ng dalaga. Ang dami naman masyado nito, sabi ni Gwen habang nakatingin sa 3 cart na punong-puno. Ayos lang yan. Tugon ni Matt at inakbayan siya. Nagpapalakas din ako kay nanay at tatay. Bale, nililigawan ko na sila agad para wala nang problema kung sakali mang tayo talaga magkatuluyan. Sira ka talaga, nasabi na lamang ni Gwen at inayos ang sombrero ng kanyang asawa dahil napansin niyang nakatingin sa kanila ang ilang tao, lalo na ang mga kababaihan. Napansin naman ni Matt ang mga kababaihang nakatingin sa kanya. Ngumiti siya sa mga ito at ipinakita ang daliri niyang may singsing. I'm married. Under ako kaya hanggang tingin na lang kayo. Mahina namang siniko ni Gwen ang asawa dahil sa mga kalokohan nito. Natawa lamang si Matthias at hinalikan ang ulo ng kanyang asawa. Are you tired? Malambing na tanong ni Matt at hinilot ang kamay ni Gwen. Medyo. Sagot ni Gwen at sumandal sa dibdib ng asawa. Sinamaan ang tingin ni Matthias ang kaibigang mayor. Ace, bakit mo pinapagod sa trabaho ang asawa ko? Huwag mong pagalitan ng boss ko. Mahinang siniko ni Gwen ang asawa. Natural na tulungan ko siya dahil boss ko siya at saka nakakaawa na si mayor. Ang dami-dami niyang tambak na trabaho. Inuuna kasi yung panliligaw eh. Siyempre naman, hindi pwedeng kayo lang may love life, no? Sagot ni Mayor Ace sa sekretary niya. At talagang favorite na tagpuan niyo pa itong opisina ko ah. Natawa lamang ang dalawa at patuloy na naglandian. Napasimangot naman si Mayor Ace at inirapan lang ang mag-asawa. Ilang sandali lamang ay nag-aya na si Gwen na umalis. Maaga siyang nag-out at dahil natapos siya agad sa kanyang trabaho, niyaya naman siya ng kanyang asawa. Saan tayo? Tanong ni Matt nang mapaandar ang kanyang kotse. Sa bahay. Sagot ni Gwen kaya bahagyang natigilan siya. Sa bahay ka na mag-dinner. Pwede na akong pumunta sa bahay niyo? Seryoso? Oo. Nakangiting sagot ni Gwen. Napahagikgik naman si Matt dahil nakaramdam siya ng kilig. Natawa lang si Gwen at napailing. Nang makarating sa bahay nila Gwen, ay agad bumaba ang dalawa. Nakatingin pa sa kanila mga kapitbahay ng dalaga. Gov! Bati ng isang ginang kay Matt. Buti at napasyal ka ho. Ngumiti lang si Matt dahil hindi niya alam ang isasagot. Ililigal ko na ang asawa ko. Biglang sambit ni Gwen at hinawakan sa kamay si Matt. Mauna na ho kami. Hinila na ni Gwen ang asawa. Did you just say that I'm your husband? Gulat na tanong ni Matt sa kanyang asawa. Wifey, medyo kinakabahan ako sa kinikilos mo ah. Natatawang napailing lang si Gwen. Nandito ka na pala anak. Natigilan ang ina ni Gwen nang makita ang kasama ng kanyang anak. Governor! Hello ho. Magalang na sabi ni Matt at nilapitan ang mga magulang ni Gwen para magmano. Hindi mo naman sinabing kasama mo si Governor. Maupo ka muna, Gov. Naupo naman si Matt. Si Gwen naman ay nakatayo lang habang pinupusod ang kanyang buhok. Bakit ho kayo napadalaw? Nay, tay, asawa ko yan. Natatawang sabi ni Gwen at ipinakita ang kanyang singsing. Ipakikilala ko lang. Napaawang ang bibig ng kanyang mga magulang. Si Matt naman ay parang hihimatayin. Pawis na pawis din ang lalaki. Kailan pa? Gulat na tanong ng ina ni Gwen.
Matagal-tagal na din po. Nay, tay, papahinga lang po kami ni Matt. Pagod kami sa work eh. Sagot ni Gwen at nag-unat pa ng katawan. Hayaan mo muna silang magpahinga, sabi ng ama ni Gwen. Mamaya natin gigisahin ang dalawang yan. Natawa na lang si Gwen bago hilahin ng asawa papunta sa kanyang kwarto. Ginulat mo naman ako, sabi ni Matt at niyakap ang asawa. Akala ko himatayin ako kanina o di kaya maiihi. Para naman fair ako sa'yo. Pinakilala mo ako sa lolo mo. Kaya deserve mo rin ipakilala sa mga magulang ko. Sagot ni Gwen at pumikit. Tulog muna tayo, hubby. Mamaya na tayo mag-asaran. Hinalikan ni Matt sa noong asawa at mas lalo pang niyakap. Natulog ang dalawa ng magkayakap. Naunang nagising si Gwen. Napangiti na lang siya at napatitig sa mukha ng kanyang gwapong asawa. So pogi, sabi ni Gwen at humagikik. Alam ko. Good evening, wifey ko. Natatanggalan na naman po ng angas si Gov Matt. Natatawang sabi ni Gwen. Kasalanan po ni Mrs. Velasquez kung bakit natatanggalan ng angas si Mr. Velasquez. Tugon naman ni Matt. Bangon na tayo, mukhang nakapagluto na sila nanay. Gigisahin ka na nila, kaya ayusin mo ang sagot mo. Huwag mong subukang magsinungaling sa kanila, ah. Sasabihin ko ang totoo? Tanong ni Matt at tumangulang si Gwen. Lumabas ang dalawa sa kwarto at agad naman silang inaya ng mga magulang ni Gwen sa pagkainan. Paano kayo naging mag-asawa? Tanong ng ama ni Gwen. Offer marriage lang po ang nangyari. Pinakasalan ko si Matt kapalit ng perang pinang-opera mo po. At saka may kontrata po kami ni Matt. Bakit naman nagkaroon ng offer marriage? Tanong naman ng ina ni Gwen. Gusto po kasi ako ipakasal ni Lolo sa ex kong nanloko sa akin. Hindi ko naman po kayang tanggihan si Lolo kasi siya na lang po ang kasama ko sa buhay. Paano kung mahulog ang loob niyo sa isa't isa? Matt, wag na wag mong sasaktan itong anak ko. Aba, walang governor sa akin. Hulog na nga po ako sa anak niyo eh. Pinasunog ko na po yung separation papers namin. At saka, plano ko na po siyang ligawan at pakasalan ulit sa simbahan. Ganda ng anak niyo, no? Mayabang na sabi ni Gwen at natawa. Tay, huwag po kayo mag-alala. Mabait po si Matt at alam ko pong aalagaan niya ako. At sa tono ng pananalita mo, parang hulog ka na rin. Sabi ng ina ni Gwen. Pa-full po eh. Natatawang sagot ni Gwen at kinindatan si Matt. Nay, under yang si Matt parang si tatay. Hindi ako under. Sabi ng ama ni Gwen. Talaga ba? Masungit na tanong ng ina ni Gwen sa asawa. Joke lang. Sagot ng ama ni Gwen at ngumuso. Pagkatapos kumain ng dalawa ay nagpaalam na sila. Doon matutulog si Gwen sa bahay ng asawa kahit wala ang lolo nito. Mahal siguro ang bahay mo kapag binenta ko, no? Bahay talaga to nila, mami. Pinaayos ko lang ng konti para mas gumanda at tumibay. Napatango-tango si Gwen. Hindi ko na ulit tatanungin ang tungkol sa magulang mo. Baka umiyak ka pa. Muling tumawa si Matt at yumakap sa bewang ng kanyang asawa. Hindi na tayo maghihiwalay? Liligawan kita ha, tapos papakasal na tayo. Mag-asawa na tayo kaya wag ka nang manligaw. Wala eh. Wala pang isang buwan pero hulog na ako sa'yo. Ang dami mo kasing kalokohan sa buhay. Tapos yung love language mo, act of service pa. Kinikilig naman ako. Date tayo bukas? Wala ka namang pasok. Sige. Sagot ni Gwen. Ngumiti si Matt at hinalikan ng asawa. At ang simpleng halikan ng dalawa ay nauwi sa init ng katawan hanggang sa namalayang ibinigay na ni Gwen ang sarili sa kanyang asawa. Masakit ang katawan ni Gwen nang magising siya kinabukasan. Hindi kasi siya tinantanan ni Matt hanggang madaling araw. Wala nang magaganap na date. Inis na sabi ni Gwen sa asawa at hinampas to. Masyado ka namang humataw. Napanguso si Matt. Sorry na wifey ko. Ayaw kasing tumigil ng katawan ko eh. Magdamag mo na lang ako alagaan. Tsaka paliguan mo muna ako. Yes, wifey. Sabi ni Matt at sumaludo sa asawa.
Agad na binuhat ni Matt ang asawa at dinala sa banyo. Maingat niya itong pinaliguan at binuhat. Magluluto lang po ako. Babalik ako agad, wifey. Hinalikan ni Matthias ang asawa sa labi bago tumakbo palabas ng kwarto. Si Gwen naman ay nilibang ang sarili sa panonood. Ilang sandali lang pumasok si Matt. Wala itong suot na damit pang itaas at may bitbit na tray. Nalilito tuloy ako kung anong una kong kakainin. Nakangising sabi ni Gwen sa asawa. Yung niluto ba o yung nagluto? Pwedeng both. Pakikisakay ni Matt sa kanya. Kain ka na, wifey. Tumango lang si Gwen at nagsimulang kumain. Wifey, pupunta raw dito si Ace kasama si Jamila. Gusto raw nilang tumambay dito tapos nag-aayang maginom si Ace. Ayos lang naman sa akin. Sagot ni Gwen sa asawa. Miss ko na rin naman kausap si Jamila. Okay po, wifey. Sagot ni Matt. Bumaba muli si Matthias para hugasan ang pinagkainan ng kanyang asawa. Napatingin si Gwen sa pinto nang bumukas ulit ito. Akala niya si Matthias ang pumasok pero hindi. Gwen! Sabi ni Jamila at lumapit sa kanya. Sabi ni Matt, masama daw pakiramdam mo kaya pumunta na lang ako dito. Oo, masama talaga pakiramdam ko. Hanggang madaling araw ba naman eh. Nanlaki ang mga mata ni Jamila. OMG! Tinry niyo na gumawa ng baby? Tumango si Gwen. Try niyo na rin ni Ace. Soon. So how's the feeling? Sagot ni Jamila at humagikgik. Hindi ko sasabihin para ma-surprise ka. Tumawa si Gwen. Anong status niya ni Mayor? Yun, naliligaw pa rin siya. Pero mas lamang yung aktong mukhang kami na. Ang landi niya kasi, halatang deads na dead sa beauty ko. Ikaw na yan eh, wala talagang palag si Mayor Ace. Wait nga, kukuha ko ng snacks para naman ma-enjoy natin ang chismisa natin. Sabi ni Jamila at lumabas ng kwarto. Naghintay naman si Gwen sa dalaga. Nang makabalik ito, nagpatuloy sila sa usapan habang nanonood at ngumangatan ng pagkain. Buti hindi nagalit parents mo. Tanong ni Jamila sa babae. Sa bagay, gwapo naman si Matt. May tiwala kasi sila sa akin. Alam nila na kapag pinush ko yung isang desisyon, hindi ako magsisisi. Napatango si Jamila. Sa bagay. Ilang saglit lang, bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang lalaking nagmamahal sa kanila. Mahal ko! Sabi ni Mayor Ace at agad nilapitan si Jamila. Namimiss kita. Nasa ibaba lang kayo ang OA mo. Marami-rami ang nainom namin. Sabi ni Matt at agad tinabihan ng asawa. Kamusta naman ang bonding nyo? Hindi ba ako siniraan ni Jamila sa'yo? Pinuri ka lang niya. Pero dahil sinabi mo yan, mukhang sisiraan ka na talaga niya. Hindi yan, tropa kami niyan. Sagot ni Matthias at natawa. Diba Jamila? Wala akong paki sa'yo. Masungit na singhal ni Jamila sa lalaki at inirapan nito. Doon na lang kami sa guest room nitong si Ace. Baka sumakit pa ang tenga at mata ko dahil sa landian nyo. Inakay ni Jamila si Ace palabas ng kwarto ng dalawang mag-asawa. Natawa naman sila at sabay na pailing. Matulog ka na dahil mukhang malakas ang tama mo. Ako na magluluto ng late lunch natin. Humiga si Matt at yumakap sa asawa. Wifey, sa akin ka lang ha. Ang yabang-yabang ko sa'yo tapos ako rin pala ang unang mahuhulog. Thank you sa pagtanggap sa kaabnormalan ko. Wala inborn na. Natawa si Matt. Mahal kita, wifey ko. I love you so much. Masyado ka na talagang patay na patay sa akin. Sabi ni Gwen at hinaplos ang buhok ng kanyang asawa. Isa nga sa dahilan yung pagiging abnormal mo kung bakit ako nahulog sa'yo eh. Kahit masungit ako minsan, palagi lang ako nandito para sa'yo. Susuportahan kita sa mga gusto mo. Basta ang pera mo ay pera ko. Sayo rin po ang katawan ko, wifey. Kapag gumaling ka, wifey ko, hanggang madaling araw ulit tayo ah. Kinurot ni Gwen ang asawa. Sira ka talaga. Talaga nga namang manang-manas yung apo mo, lo? Sabi ng ama ni Gwen sa lolo ni Matthias.
Gwapong-gwapo. Sagot ng lolo ni Matt at natawa. Nasa Ilocos sila para sa isang vacation at rest week. May bahay doon ng lolo ni Matthias, kaya doon sila inaya. Lo, ang ingay mo po. Saway ni Matt sa kanyang lolo. Baka ma-off na sa akin yan si tatay dahil sa kadaldalan mo. Abay, gusto ka pa raw nila makilala kaya pinapakilala pa kita sa kanila. Sagot ng matandang lalaki sa kanya. Lolo, wag mo na ikwento yung mga kalokohan ko. Ayusin mo yung mga kwento. Gawin mo ako malinis. Wala kang ginawang kalinisan kaya manahimik ka dyan. Singhal ng lolo ni Matt sa kanya. Padabog namang lumapit si Matt sa asawa. Wifey, inaaway ako ni lolo. Natawa si Gwen. Gusto nila nanay na honest na review eh. Ginagawa lang ni lolo ang trabaho niya. Mas lalong napasimangot si Matthias at nanahimik na lang sa isang gilid. Napailing na lang si Gwen at tinulungan ng tatay niya mag-ihaw ng barbecue. Matt, nasa na raw si Jamila? Malapit na raw. Sagot ni Matt na nagmumukbok pa rin. Hindi na yata ako mahal ng pamilyang to. Huwag niyo nang asarin si Matt. Sabi ng ina ni Gwen at nilapitan ng lalaki. Smile na pogi kong manugang. Nanay naman eh. Teka, salubungan ko lang po sila Ace ha. Bibili na rin ako ng dagdag sa pagkain natin. Humalik si Matthias sa asawa bago tuluyang lumabas. Pagkatapos na mag-ihaw ni Gwen, ay nagtungo siya sa kwarto nila ni Matt para magpalit ng damit. Dahil wala namang gagawin si Gwen, napag-isipan niya maglakad-lakad muna sa malaking hasyenda ng lolo ni Matt. Lawak? Manghang sabi ni Gwen habang inililibot ang kanyang paningin. Marami siyang natatanaw ng mga pananim at mga taong nagtatanim. Hello po, pwede po akong tumulong? Tanong niya sa mga taong nangunguha ng kamatis. Ayos lang iha, ingat lang ng konti at baka masugatan ka. Ngumiti si Gwen at nagsimulang tumulong mamitas ng kamatis. Pagkatapos sa kamatis ay tumulong din siyang mamitas ng rambutan. Matamis po siya. Mamaya na po kayo magpatuloy sa trabaho, kumain po muna kayo. Halika at sabayan mo kami. Ayas sa kanya ng isang dalaga. Gustong gusto ko po kaso baka hinahanap na ako ng asawa ko. Salamat po sa inyo, nag-enjoy po ako. Kumaway si Gwen sa mga tao bago siya tumakbo paalis. Kakapalit lamang kanina ng dalaga tapos ang dungis-dungis na naman niya. Puro putik din siya. Anong nangyari sa'yo? Gulat na tanong ng kanyang ina nang makita siya. Nagala po ako sa hasyenda. Sagot ni Gwen. Lumapit din siya sa kanyang asawa. Nandito na si Matthias, pati na rin si Ace at si Jamila. Kanina pa kayo? Medyo. Dungis mo naman, wifey. Natawa si Gwen. Maligo lang muna ako. Handa mo na yung videoke at tutoma kami ni Jamila. Humalik si Gwen sa pisngi ng asawa bago pumasok sa loob ng bahay. Agad dumiretso si Gwen sa banyo at naligo. Nang makapagbihis ng babae, agad siyang bumaba at binalikan sila Matthias. Kumain silang lahat habang nagkukwentuhan. Pagkatapos silang kumain, nagsimula na silang magvideoke. Umiinom sila Ace at Matthias. Gusto ring makainom ng dalawang babae pero binigyan lamang sila ng juice ng kanilang mga partner. Mas maganda siguro kung mag-shopping na lang tayo, no? Oo nga. Sagot ni Gwen at tumayo. Nilapitan niya si Matthias at kinuha ang wallet nito. Let's go, girl! Umalis ang dalawang babae. Dinig pa nila ang pagsasalita ng mga partner nila pero hindi na nila ito pinansin pa. Nagpa-drive ang dalawa sa driver ng lolo ni Matt patungong mall dahil hindi sila marunong mag-drive. Be, ang ganda nun. Tinuro ni Jamila ang isang 90s na talaga namang halos wala nang matatakpan sa katawan mo. Kapag yan sinuot mo, siguradong uumagahin kayo ni Matt. Natawa si Gwen at mahinang hinampas ang kaibigan. Gaga ka? Naglibot-libot ang dalawa sa mall at namili. Sa gitna ng paglalakad ay bigla na rin nakaramdam ng hilo si Gwen. Ayos ka lang? Nag-aalalang tanong ni Jamila sa kanya. Mukhang masyado kitang napagod, umuwi na muna tayo.
Ayos lang ako. Siguro low blood na naman ako. O kaya nasobrahan ka sa dilig. Natawa si Gwen. Sira ka. Hinaan mo yung boses mo at baka may makarinig pa sa atin. Saglit na pinagpahinga ni Jamila si Gwen bago ito muling tangayin. Halos magagabi na rin na makabalik ang dalawa. Bagsak na yung dalawa, sabi ng ina ni Gwen at napailing. Napalingon naman sila sa mga minamahal nila. Bagsak na nga mga ito at mukhang lasing na lasing. Nilapitan ni Gwen ang asawa at tinapik ito. Huy, gumising ka na, doon ka na matulog sa kwarto natin. Susumbong kita sa asawa ko, nilalandi mo ako. Susumbong kita. Lasing na singhal ni Matt sa kanya at mahina siyang tinulak. Doon ka nga, malupit magalit ang wifey ko. Sisiguraduhin ka nung kakalbuin ka. Nauutal pa ito at parang hindi na mabuo ang salitang lumalabas sa bibig. Hindi alam ni Gwen kung kikiligin ba siya o mabubwisit dahil sa sinasabi ng lalaki. Tanga, asawa mo ko, sabi ni Gwen sa lalaki. Tara na sa kwarto, iinom-inom ka ng marami tas pahihirapan mo kung dalhin ka sa kwarto. Lasing na tumayo si Matt. Muntik pa itong masubsob, mabuti na lamang at naalalayan ni Gwen. Wifey, sayaw tayo. Sumayaw-sayaw si Matthias na ikinatawa ng malaki ni Gwen. Gwen, alam mo bang paano talaga si Lolo? Fake lang yung buhok niya kasi feeling pogi siya. Ikaw na bata ka? Sumulpot ang lolo ni Matt at mahinang kinaltukan ng apo. Nababaliw ka na naman. Totoo naman eh. Pipikit-pikit na sabi ni Matt. Sige nga, sabunutan tayong dalawa kung di ka talaga panot. Gwen, baka masakal ko yan sabi ng lolo ni Matt at napahinga ng malalim. May saltik sa utak yan kapag lasing. Baliw na nga, mas lalo pa nagiging baliw. Sanay na ho ako. Kaya ko na po tong si Matt. Si Jamila na lang po ang pakitulungan dahil parang bakal ang katawan ni Ace tuwing lasing. Agad inakay ni Gwen ang asawa. Hindi naman nagpasaway si Matt at pilit na hindi na magpabigat sa asawa. Wifey, gusto ko ng baby. Yung baby na kamukha mo. Sabi ni Ace, di raw ako magkakaroon ng baby. Patulog ka na. Kapag di ka pa natulog, hindi kita kakausapin. Nakangusong tumango si Matt at natulog. Kahit lasing, takot pa rin talaga siya sa asawa. Baby? Natawa si Gwen. Baka nga meron na eh. Birthday ni Gwen, anong plano mo? Tanong ni Ace sa kaibigan. Surprise wedding? Ako naman nakaisip ng pakulo na yun kaya hindi naman masama kung gagamitin ko rin. What if mahalata niya? Tanong ni Ace sa kaibigan. Akong bahala. Sa kabilang banda naman ay si Gwen na nagpaplano na isang malaking surprise kay Matt. Ikaw ang may birthday, tapos ikaw ang may pa-surprise? Sabi ni Jamila na nagkakabit ng mga effects para mas maging memorable. Pagkatapos mag-ayos ng dalawa sa bahay ni Matt ay namahinga muna sila. Nakaramdam din kasi nahilo si Gwen. Magpahinga ka muna. Update na lang kita kapag pauwi na si Matt. Tumango si Gwen at natulog muna. Nagising si Gwen nang tapikin siya ni Jamila. Tumayo siya at nagkusot ng mga mata. Simba muna tayo. Need mong maging ganito lalo pa at dadagdagan ang edad mo. Tumango naman si Gwen. Hindi na siya pinagbihis si Jamila at basta na agad hinila paalis. Sumakay sila sa taxi at agad nagpahatid sa isang simbahan. Mauna ka na sa loob, sabi ni Jamila sa kaibigan. Susunod ako. Sarado pa tong simbahan eh, sabi ni Gwen at sumimangot. Baka kasuhan pa ako nang bigla ng trespassing dito Eh di buksan mo na lang. Nakasimangot naman na binuksan ni Gwen ang pinto ng simbahan. Automatikong natigilan siya nang makita si Matthias sa dulo. Pati ang mga magulang niya at ang lolo ni Matthias ay nandoon din. Anong meron? Takang tanong ni Gwen at nagsimulang maglakad. Surprise wedding. This is our second wedding, wifey. This time naman, kasama natin yung mga taong malalapit sa atin. Para kang sira.
Naiiyak na sabi ni Gwen at mahinang hinampas ang kanyang asawa. Nagtungo ang dalawa sa altar at nagsimula na nga ang seremonya. You may now kiss the bride. Maya-maya pa ay sabi ng pare. Agad namang hinarap ni Matthias ang asawa at hinalikan nito sa labi. Nanguha sila ng litrato sa simbahan bago sila magtungo sa bahay ni Matt. Nang makapasok sa loob ay si Matt naman ang nagulat nang makita ang isang malaking tarpaulin na may nakasulat na Congratulations, Daddy Matt. Daddy Matthias? Gulat na tanong ni Matt sa asawa. Wifey, you're not kidding, right? Ngumiti si Gwen at umiling. Nagbunga ang malakas mong stamina. Tatay ka na, Matt. Malakas namang humiyaw si Matt at ilang siglit lang ay nahimatay pa ito. Tanggal angas ni Governor. Natatawang sabi ni Ace at inihiga ang kaibigan sa sofa. Ibang klase talaga magulat to. Pagod rin yan, kaya hayaan mo muna. Kumain na tayo, kami na ni Jamila ang nagluto. Nanguha nga sila ng pinggan at nagsimulang kumain. Bilis talaga ng panahon. Yung nag-iisang anak ko, nagpapa-baby lang dati. Ngayon magkakaroon na ng baby at may asawa na. Napahinga ng malalim ang ina ni Gwen. Masaya akong makita na masaya ang unika iha ko. Nay, thank you po sa inyo ni tatay. Mahal na mahal ko po kayo lagi. Kahit may pamilya na po ako, hindi pa rin po ako mawawala sa inyo. Kayo po ang priority ko. Lalo na si tatay. Maya-maya nga lang ay nagising na si Matt. Bit-bit ni Gwen na isang pinggang spaghetti bago siya lumapit sa asawa. Matt, gusto kong tinapay na may ice cream. Tapos maraming marshmallow din yung tinapay na may ice cream. Tapos lagyan mo sanang pineapple yung ice cream. Weird food? Safe bang kainin yun? Ikuha mo na lang ako. Sagot ni Gwen at kinain yung spaghetti. Bilis na! Okay, wifey. Hinalikan niya muna ang asawa bago mabilis na tumayo. Pumasok siya sa kusina para kuhanin at gawin ang pagkain na gusto ng kanyang asawa. Pagkatapos gawin ni Matt yun, ay inabot niya yon sa kanyang minamahal na asawa. Napangiwi na lamang siya dahil sarap na sarap si Gwen, samantalang siya ay hindi maipinta ang itsura. Kumuha ng pagkain si Matt at sinabayan sa pagkain nito. I can't believe na tatay na ako. I'm so excited na mahawakan at makita ang baby natin. Hubby, pagkatapos mong kumain, pwede mo akong bilhan ng balot? Gusto ko rin ng puto bumbong na hindi violet Ang weird naman ng mga cravings mo. Yun talaga ang trip mo? At saka, may puto bumbong bang hindi violet? Meron yan. Maghahanap si Matthias ng ganon. Maghihirap ako ng 9 na buwan, kaya dapat maghirap din siya ng paglilihi ko. Kahit ano pang gusto mo, bibilhin ko. Sagot naman niya sa asawa. Nang matapos ang celebration ay tulong-tulong ang lahat sa pagliligpit bago sila nagtungo sa kani-kanilang kwarto. 2:00 ng madaling araw, nakaramdam ng gutom si Gwen kaya ginising niya ang asawa. Matt, pwede mo ba ako ibili ng siopaw sa 7-Eleven? Bili ka rin ng Slurpee tapos samahan mo na rin ng Big Bite hotdog. Wait, sige, pupunta ako. Pupungas-pungas na tumango si Matt. Humalik siya sa asawa bago tuluyang umalis. Si Gwen naman ay nangalkal muna sa kusina na makakain habang hinihintay si Matt. Ang weird talaga ng pakiramdam niya. Dahil oras-oras siyang nagugutom. Lagi silang gutom ng kanyang baby. Nang makabalik si Matt, hinalikan niya ang binata bago kunin ang dala nitong pagkain. May gusto ka pa? Mabilis na umiling si Gwen. Thank you, hubby. Pagkatapos kumain ng dalawa, ay agad na silang bumalik sa kwarto para matulog. Kinabukasan, maagang pumasok si Matt sa munisipyo kaya hindi na ito naabutan ni Gwen na magising siya. Nay, tatambay lang ako sa office ni Matt. Babay po. Agad na umalis si Gwen at nagtungo sa munisipyo dala ang pagkain para meron silang makain ni Matt doon. Hubby! Masayang sabi ni Gwen na makapasok siya sa loob ng opisina ni Matt. Wifey ko, bakit po napadalaw ka? Nainip ka na ba sa bahay? Tumango si Gwen at naupo. Mas gusto ko tang bantayan muna dito. Tinatanggal mo na naman ng angas ko
Kinikilig na sabi ni Matt sa asawa. Naupo si Gwen. Tuloy mo na yung ginagawa mo, babantayan kita. Okay po, wifey ko. Maamong sabi ni Matt at pinagpatuloy ang kanyang trabaho. Kanina, walang energy si Matt pero ngayon andito na sa tabi niya ang asawa. Daig niya pang uminom ng vitamins. Wifey, may gusto ka pa bang kainin? Tanong ni Matt sa asawa. Tumayo si Gwen at nilak ang pinto. Nakangising nilapitan niya ang asawa at sumampa sa desk nito. Ikaw? Mahalay na sabi ni Gwen at saka humagikgik. Yan ang gusto ko. Sagot ni Matt at hinalikan ng asawa. 5 taon ang lumipas. Thank you for buying. Nakangiting sabi ni Gwen sa customer na bumili ng mga souvenir. Sa mga lumipas na taon ay mas lalong tumibay ang relasyon ng mag-asawa. Mas tumibay pa yun na magkaroon sila ng mga supling. Unang pagbubuntis pa lang ni Gwen ay binayayaan agad silang dalawa ni Matt ng kambal. Isang lalaki at isang babae. Patuloy si Matt sa pagsisilbi sa bayan bilang governor. Si Gwen naman ay naging handler ng souvenir shop ni Matt, kaya masaya silang dalawa sa kanika-nilang trabaho. Mama! Napangiti si Gwen nang makita ang kambal niyang anak na papalapit sa kanya. Kamusta ang school? Okay lang po. Mama, crush ako ng mga boys sa school, sabi ni Gwen. Inaway ni Matt yung may mga crush sa akin. Hindi sila pasado sa taste ko. Nakasimangot na sabi ng kakambal nito. Pangit sila. Matt, masama yan. Saway ni Gwen sa anak. Walang ginawa si Lord na pangit. Di naman po si Lord yung gumawa sa kanila. Mama at papa nila. Manang-mana ka talaga sa akin, anak. Sumulpot si Matthias na mukhang katatapos lang sa munisipyo. Tinuturuan mo na naman ang kabulastugan yung mga bata. Konti na lang pati ikaw tatamaan na sa akin eh. Wifey ko, tinuturuan ko lang sila maging honest. Kalma ka lang. Honest mong mukha mo. Close niyo muna yung shop. Handaan niyo na rin yung lamesa at kukunin ko lang yung pagkain natin. Nagtungo sa maliit na kusina sa shop si Gwen para kunin ang mga pagkain na inihanda niya. Nang makalabas sila, saka sila kumain bilang buong pamilya. Mama, thank you po sa food, sabi ni Gwen habang kumakain sila. Mama, may kailangan po yan kaya naglalambing. Sabi naman ng kapatid nito. Anong kailangan ng baby ko? Mama, pwede po ako magpapili ng bagong pencil case, yung may Barbie pong design? Sabi ni Gwen at ngumuso. Oo naman. Si Matthias ang sumagot. After nating magpahinga magsha-shopping tayo. Ngayon lang ang free ko na araw, kaya gusto kong i-treat at i-date ang mag-iina ko. Yun! Papa, bike lang po sa akin ha. Sabi ni Matt at humagikgik. Wifey, minsan lang humiling ang mga bata, pagbigyan mo na. Sabi ni Matthias sa asawa dahil alam niya nagrereklamo ito. Masyado ka talagang gastador. Pagkatapos nilang kumain ay tulong-tulong sila sa pagliligpit. Saglit ngang nagpahinga ang mag-anak bago sila magtungo sa mall. Mama, bike ang gusto ko. Kahit ako na pumughugas ng plato for the whole year. Deal yan ah. Sabi ni Gwen sa lalaking anak. Kapag nagreklamo ka o nagdabog, ibebenta ko ang bike mo. Opo, Mama. Mama, ako rin po bike. Tutulungan kita always maglaba tapos po hindi na ako madalas magpupuyat. I-promise mo ring hindi mo na kami kakatukin tuwing nasa exciting part na kami. Sabi ni Matt sa babaeng anak. Siniko naman ni Gwen ang kanyang asawa at sinamaan ng tingin. Ibinili nga ng bike ni Gwen ang mga anak at pinaiwan muna nila saglit ito bago sila magtungo sa bilihan ng school supplies. Hinayaan ng mag-asawa na mamili ang mga anak nila ng mga gamit na kulang sa school. Pagkatapos nilang mamili ng school supplies, bumili rin sila ng mga damit. Mama, kain tayo. Nagutom po ako. Ang dami mong pinuntahan na bilihan ng damit tapos di ka naman bumili dun. Ang mamahal eh. Shakey's na lang tayo. Favorite nyo naman dun. Nagtungo nga sila sa isang pizza parlor at doon na kumain. In-enjoy ng pamilya Velasquez ang date nila. Talagang sinusulit nila dahil minsanan lang sila lumabas. Dahil busy nga ang kanilang ama. Lalo na ngayong mag-ieleksyon. Mama, sleep na po kami.
Good night po, we love you. Humalik ang kambal sa kanilang mga magulang bago magtungo ang mga ito sa kanilang kwarto. Thank you kahit busy ka, hindi mo pa rin kami nakakalimutan. Sabi ni Gwen sa asawa. Palagi kang mag-iingat, hubby. Nakasuporta lang kami sa iyo ng mga bata at mahal na mahal ka namin. Salamat. Salamat sa pag-intindi sa busy schedule ko. Mahal ko kayo palagi at palagi ako nandito para sa inyo. Para kay Gwen, perpekto ang pamilyang meron siya at masaya siya sa mga biyayang natatanggap niya. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Secretly Married to the Governor, written by Queen D. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!